welcome back again to our YouTube channel. Maraming salamat sa muli niyong pagbisita. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Welcome back sa programang Dear Mama Mia. At kung bago ka sa channel na ito, hello po, welcome po. Sana magustuhan niyo ang mga kwentong ating inihahandog dito sa ating YouTube channel. Kung maaari ay araw-araw. Nako, hello po sa lahat ng mga bago nating subscribers. Malapit na po tayong mag 43,000. Ang bilis-bilis. Maraming salamat. And as promised, kung mag 50,000 na po tayo na subscribers, ay isi-share po ni Mama Mia ang kanyang sariling kwento ng buhay at pag-ibig. Charot! Anyways, nais ko munang magpasalamat ng lubos-lubos sa mga taong walang sawang sumusuporta sa ating channel. Lalong-lalo na yung mga bagong kakadiskubre pa lang. Hello po sa inyong lahat. Sa Catbalogan City, Samar, hello po. Sa Talim, Binangonan, Rizal, thank you very much. May nagtatanong dito kung paano raw ba magpadala ng letter. All you have to do is to type your letter. Huwag po sanang handwritten dahil nahihirapan po ang inyong Mama Mia. Unang-una, nahihirapan ako magbasa ng mga penmanship. Pangalawa, mahirap pong mag-type. So, ang gawin nyo ay i-type nyo na lang tapos i-email sa akin mamamiacdo0317@gmail.com. Hello po sa iyo. Nagtatanong siya kung paano raw ba magpadala. Hello kay Rhea Buwan from Iloilo City. And hello po sa kay Emily Lacuesta. Maraming salamat. Merchi, thank you so much. Mayan Joycey, thank you very much. Lucky Ace Brands, maraming salamat. Kay Dens Lumigid. Napakahirap namang basahin. Aizel Prondoza, thank you very much. Riza Kagewa, maraming salamat. Sonny Pahora, thank you. From Hong Kong, hello po sa inyo yung mga silent, natin dyan, mga silent listener and silent viewers. Hello po. Thank you so much. And maraming salamat kay Precious and kay Nessie Serrano. Hello po sa inyo. And sa mga nakikinig all the way from Iligan. Hello from Zamboanga City, mga Bisaya. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat. From Bahrain, hello from Ashen Sheng. Maraming thank you sa panonood and syempre sa pagko-comment. Marjorie Mortelia, Eunice Dorana, kay Ronilyn Gabanan, Maribel Yamadora, Mary Jane Hasa, Jovelyn Trinidad, Christy Demetrial, Jenny Tan, RV Jose, thank you very much from Dubai. From Davao City pala yun si Jenny. Hello po sa iyo. Chazzy Chair, beautiful girl. Beautiful girl. Hello, Sophia. Maraming thank you. Jenny Rosales, Mary Wynn Zell, hello po sa iyo at sa pakikinig mo. Thank you so much. Charlene Kibenko, Melcy Capistrano, Talia Bacornay Labto, Marites Loreta Yante, Sibyl Libatulan, tama po ba? Nako, hello po sa iyo and kay Marilu Manliguez, Ricardo Reyes. Hi Sir Ricardo, thank you so much for watching and thank you so much for listening. Listening lang naman siguro, no? Hindi naman siguro kayo nagwa-watch kasi nakakainis at nakakaano naman siguro yung mukha ko na yun na lang ang nakikita ninyo. Hello po. And from Japan, Arfi May Soriano, maraming salamat sa iyo. And pa-shout out po, sino po ba kayo? Wala po kayong pangalan, username, napakahirap basahin. Hello po sa inyong lahat. Khalid Salmaan, thank you. Josie Brian Miller, Marinel Agustin. Marine ka dyan. Hello po sa mga taga-Angeles City from Richard Villoria. Maraming thank you po sa lahat ng mga loyal daw na taga-Cagayan de Oro. Hello, Jerry. Alam mo, Jerry, hindi naman lahat ng taga-Cagayan de Oro loyal. Merong mga loyal, pero meron ding hindi. Wala sa lugar yan. Nasa pagkatao yan. Hello kay Nanay Connie Tamundong. Happy birthday, Nanay Connie! Sana hindi pa huli ang greetings na ito. And kay Mr. Crazy. Mr. Crazy Boy. Hello po kay Marlene Vargas, kay Mangyan Goalsink. Tama po ba ang pagkakabasa ko? Joey Arbo, maraming salamat.
And syempre kay Gimaras Girl. Sa lahat po ng mga nakikinig araw-araw, yung walang sawang sumusuporta sa atin, maraming thank you po sa inyo. At hindi kayo nagsasawang makinig, manood, at syempre mag-comment, magbigay ng inyong mga kuro-kuro at opinion dito sa ating mga kwento araw-araw. Nako, ang kwento natin na ito ay medyo malapit sa mga puso nating lahat. Bakit nga ba sa tuwing nagmamahal tayo ay nakakalimutan natin ang mga bagay na dapat ay deserve natin? Bakit nga ba hinahayaan natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso na malunod sa sobrang sakit na ating nararamdaman? Dahil lamang hindi maibigay ng taong mahal natin ang the same commitment, the same loyalty, the same faithfulness na hinahanap natin sa kanila na ibinibigay naman natin sa kanila. Napakahirap po ang tanong na yan, kahit ako hindi ko alam ang sagot. Ating uumpisahan ang kwento ni Krisha dito lamang po sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Sabi nila, do not settle for anything less daw. Pero bakit nga ba pagdating sa mga mahal natin, ay kaya nating tanggapin at kalimutan kahit pa sabihin ng iba na we deserve someone or something better? Paano nga ba natin tuturuan ang ating mga sarili na iwasan ang taong nagbibigay ng kalungkutan kung ito din naman ang taong nagbibigay sa atin ng kaligayahan kahit panandalian lamang? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Krisha, 30 years old, and kasalukuyan po akong nagtatrabaho bilang isang virtual assistant. Bata pa lamang ay alam ko na ang mga gusto ko sa buhay. Alam ko na sa sarili ko na gusto kong maging isang architect sana. Mahilig kasi akong mag-design, Mama Mia. Palagi ko nang ini-imagine kung papaano pagagandahin yung bahay namin noon. Naaalala ko pa kung paano ko ini-imagine ang magiging itsura ng bahay namin ng aking magiging asawa at magiging pamilya. Oo, Mama Mia. Isa din sa mga gusto ko sa buhay ay ang magkaroon ako ng sarili kong masayang pamilya. Meron din akong mga listahan ng mga qualities na gustong-gusto ko sa isang lalaki. Noong time na yun, Mama Mia, ang buong akala ko ay perpekto na po ang buhay ko. Akala ko madali lang ang lahat at madali lang lagpasan ang lahat ng pagsubok na darating sa akin. Akala ko na kapag mag-aaral lang ako ng mabuti ay maaabot ko ng walang kahirap-hirap ang aking mga pangarap. Akala ko na kapag maganda at mabait ako ay makukuha ko na ang lalaking pinapangarap ko. Akala ko, Mama Mia, kapag ibinibigay ko ang lahat ay ganun din siya sa akin, na ibibigay rin niya ang lahat ng nagpapasaya sa puso ko. Pero lahat ng yun ay puro mga maling akala lang pala. Sinampal ako ng katotohanan na malayong malayo ang tunay na buhay sa fairy tale na ating napapanood nung ating kabataan. Hindi lahat ng ating mga plano at gusto nating mangyari sa ating buhay ay ang tanging magagawa natin na yun na ang matutupad. Pero Mama Mia, wala naman tayong magagawa kundi tanggapin ang kung anuman ang mga nangyari at mangyayari at ipagpatuloy ang buhay. First year college lang ako nung iwanan kami ng papa ko para sa ibang babae at sa iba niyang pamilya. At simula nga nung umalis siya ay hindi na ulit pa nagpakita ito sa amin. Hindi na rin siya sumusuporta sa pag-aaral naming magkakapatid, kaya wala akong nagawa noon kundi ang tumigil sa pag-aaral at ang maghanap na lang ng trabaho, Mama Mia. Oo, ayokong gawin yun pero kinakailangan bilang ako ang panganay. Kinailangan kong magtrabaho ng maaga para makatulong sa mama ko. Kinalimutan ko ang sarili ko, Mama Mia, para lang unahin ang aking pamilya.
Pati nga po yung kursong gustong gusto ko ay tinalikuran ko na rin at kinalimutan ko na rin ang mga pangarap ko tungkol doon. Doon ko na-realize, Mama Mia, na hindi pala talaga simple ang buhay. Noon pa lang alam ko na ang kahalagahan ng pera. Natutunan ko na kung wala kang pera ay limitado ka sa lahat ng bagay. Kaya naman nagpursige ako sa aking pagtatrabaho nang sa ganoon ay magkaroon ako ng sarili kong pera. Hanggang sa awa ng Diyos, Mama Mia, ay nakakuha naman ako ng magandang opportunity sa isang call center company. At dahil sa maganda kong performance sa trabaho, ay nagkaroon agad ng oportunidad sa mga promotions. Sobrang saya ko nung time na yon, Mama Mia. Dahil pakiramdam ko, sa wakas ay maibibigay ko na lahat ng pangangailangan ng pamilya ko, lalong-lalo na ang pangangailangan ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Noong mga panahon na yon, bagamat masaya ako, Mama Mia, ay meron pa ring lungkot akong nararamdaman dito sa puso ko. Nakakahiya man pong aminin pero naiinggit kasi ako dahil ako lang ang hindi nakapag-aral sa aming magkakapatid. Dahil ako noong araw ay wala namang choice kundi ang magtrabaho para sa kanila. Don't get me wrong, Mama Mia. Hinding-hindi ko pagsisisihan ang naging desisyon kong yon. Masaya akong nakatulong sa pamilya ko. Pero sadyang may mga oras lang talaga na naiisip ko na sana ay katulad ng mga kapatid ko ay nakapag-aral din ako ng kolehiyo. Ginusto ko nga noon, Mama Mia, na bumalik ulit sa pag-aaral pero hindi ko na kasi alam kung papaano ko gagawin yon. Hindi ko alam kung ano bang pakiramdam na maging estudyante ulit. Natatakot ako na baka hindi ko mapanindigan ang pag-aaral ko. Nasasayangan din kasi ako sa trabaho ko, Mama Mia. Sayang kasi pinaghirapan ko ng maigi ang mga naabot ko sa trabaho ko. Oo, hindi man ito ang plano ko nung una, pero sobrang blessed naman ako dahil napunta ako sa trabahong ito. Malaki ang sweldo, kaya napunta ako sa kanya na kayang i-provide ang pangangailangan, maging ang mga gusto at kapritsyo ng pamilya ko. Kaya naman, Mama Mia, kahit na sa loob ko ay nais ko talagang ipagpatuloy ang aking pag-aaral, ay kinalimutan ko na lamang yun. Nagpatuloy na lang ako sa aking pagtatrabaho. Naging smooth naman ang buhay namin, Mama Mia. Not until makilala ko si Alex. Isa si Alex sa mga bagong agent namin sa call center company. Mama Mia, mas matanda sa akin si Alex ng 2 taon. Pero hindi yon hadlang para maging close kaming dalawa. Sa katunayan ay meron nga po kaming mga pagkakatulad ni Alex. Magaan din ang loob ko sa kanya. Magaan kasi siyang kasama, mabait at palabiro pa. Siya nga ang madalas na clown o joker namin sa opisina. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi naman din naman bago para sa akin ang pakikipagrelasyon. Mama Mia, I had my fair share of broken hearts and syempre of being in love. Nagkaroon na rin kasi ako dati ng nobyo. Kaya lang nagkahiwalay kami dahil hindi ako pumayag na mag-sex kaming dalawa nang hindi pa kami nakakasal. Dahil doon, Mama Mia, ay naghanap siya ng iba. Kahit na masakit yon para sa akin ay hindi ko naman pinagsisihan ang desisyon ko na panatilihing intact ang sarili ko. Hindi naman sa meron akong vow of chastity. Ang sa akin noon, Mama Mia, ay kailangan kong protektahan ang sarili ko para sa mga mahal ko sa buhay. Para sa pamilya ko. Marami na kasi akong mga responsibilidad. Kaya natatakot ako noon na baka kapag pumasok ako sa mundo ng sex, ay baka mabuntis pa ako ng wala sa plano. Baka mapurnada pa ang pag-aaral ng mga kapatid ko. Baka imbis na makatulong kay Mama, ay makadagdag pa ako sa mga alalahanin niya. Kaya naman,
Mama Mia, ang buong akala ko noon ay maiintindihan yon ng boyfriend ko. Naaalala ko pa nga kung paano namin pinag-awayan yon. Babe naman, kung yan lang ang kinakatakot mo, marami namang paraan para hindi ka mabuntis. We can use pills. Or kung ayaw mo, pwede rin kondom. Krisha, 2 years na tayo pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa atin. Reklamo ng boyfriend kong si James noon. Babe, alam mo naman, 'di ba, kung bakit ako takot na takot sa mga ganyan? Napakarami ko ng responsibilidad sa pamilya ko at ayoko nang dagdagan pa ang mga problema ko sa buhay. Nakaka-stress. Nakakapagod ma-stress. Sagot ko naman sa kanya. Wow! So stress na pala ako para sa iyo ngayon. Problema na pala ako ngayon. So problema na pala talaga ang tingin mo dito sa relasyon natin. Iiling-iling pa niyang sabi. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit hindi niya ako maintindihan noon. Hindi ko alam kung bakit hindi niya ako kayang suportahan sa mga plano ko sa buhay. Umuwi kami nung time na yon na magkagalit. Ilang linggo din ang lumipas bago siya muling nagpakita. Nag-sorry siya sa akin, Mama Mia, at syempre ganun din naman ako sa kanya. Laking tuwa ko dahil pagkatapos ng usapan namin ay hindi na niya muli pang binanggit sa akin ang tungkol sa pakikipagtalik. Akala ko naman, Mama Mia, na naiintindihan na niya kung saan ako nanggagaling noon. Akala ko pa naman ay naiintindihan na niya kung ano ang ibig kong sabihin. Pero hindi pala yun ang totoong dahilan kung bakit nagkaayos kami. Ang katunayan yan, Mama Mia, dahil pala yung mga hinahanap niya sa akin ay nakita niya sa ibang babae. Kahit kami pang dalawa ay may kinakama na pala siyang iba. Oo, Mama Mia, nahuli ko na nagkaroon siya ng side chick. At nang mahuli ko sila, ang sinabi lang niya sa akin ay kafubo lang daw niya yung babae. Kumbaga, sex lang talaga sila and no feelings attached, no strings involved. At kahit masakit, Mama Mia, para sa akin ay pinalaya ko na lang si James. Pinalaya ko siya dahil alam ko naman na hindi ko pa rin kayang ibigay sa kanya ang kanyang mga pangangailangan. Sa totoo niyan, Mama Mia, kahit nasaktan ako sa mga panloloko niya sa akin, ay naiintindihan ko naman kung bakit siya umabot sa ganon. Kung bakit nagawa niya akong lokohin. Mama Mia, sa katunayan niyan ay sinisisi ko talaga ang sarili ko kung bakit nagkasala sa relasyon naming dalawa si James. Kaya naman naisip ko noon na hindi pala tama na ikulong ko siya sa relasyon na hindi naman ito nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Unfair naman sa kanya kung ginagampanan niya ang mga responsibilidad niya sa akin bilang boyfriend, pero ako ay hindi ko man lang maibigay sa kanya ang kaisa-isang hinihiling niya sa akin. At pagkatapos nga naming maghiwalay ni James ay hindi na ako muling pumasok pa sa relasyon. Hanggang dates na lang, Mama Mia. Hindi ko na pinapalalim ang mga ugnayan ko sa mga lalaki, lalo't alam ko noon na hindi ko naman talaga kayang ibigay ang pangangailangan nila. Mama Mia, nung makilala ko nga si Alex, ang buong akala ko ay magbabago na ang pananaw ko tungkol sa pag-ibig at pakikipagrelasyon. Dahil nga pala biro si Alex at lagi niya akong pinapatawa araw-araw, ay unti-unti ay naging close friend kaming dalawa. Hanggang sa inaaya na niya akong lumabas-labas kasama ang iba pa naming mga katrabaho. Mama Mia, wala naman akong nakikitang mali doon. Masaya ako dahil may mga naging kaibigan ako sa trabaho. Isa po pala sa mga personalities ko, Mama Mia, ay ang masyado akong introvert. Ayoko talagang nakikipagkaibigan sa kung sino-sino. Sabi ko nga sa'yo, masyado akong focus sa mga goals ko sa buhay. Pero naiba ang lahat nung makilala ko si Alex. Siya po ang nag-introduce sa akin na masaya palang magkaroon ng mga kaibigan. Masaya palang magkaroon ng mga kasama
habang nangangarap ka para sa sarili mong buhay. Hanggang sa mga paglabas-labas namin ni Alex, Mama Mia, ay hindi na lang po nakafocus sa mga kasamahan namin sa trabaho. Meron pong mga pagkakataon na kapag day off namin ay lumalabas kami ng kaming dalawa lang. O di kaya naman ay lumalabas kami kasama ang iba pa niyang mga kaibigan. Mama Mia, na isama na rin ako ni Alex papunta sa bahay nila. Sabi ko nga sa iyo, naging close na rin ako sa pamilya niya at maging sa iba niyang mga kaibigan. Ang buong akala nga nila ay magkarelasyon kami ni Alex. Tinatawanan na lang namin yon, pero alam ko naman, Mama Mia, na sa loob-loob ni Alex ay may damdamin siyang itinatago para sa akin. Pero hindi ko na lang yon binibigyan masyado ng pansin. Nang sa akin, kapag hindi siya nagsasabi, ay wala akong karapatan na kumprontahin siya. Nagantay na lang ako, Mama Mia. Nagantay ako na magsabi sa akin si Alex ng kanyang tunay na nararamdaman. May part naman sa akin na nag-e-enjoy pa sa pagkakaibigan naming dalawa. Do may parte rin sa akin, Mama Mia, ang nag-iisip kung paano kaya kapag nagkaroon na kaming dalawa ni Alex ng relasyon. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay isinama ako ni Alex sa isang birthday party ng kanyang isang kaibigan. Sumama naman ako dahil kilala ko na ang kaibigan niyang yun. Na-introduce na kami ni Alex sa isa't isa at magaan naman ang loob ko sa kanya. Pero ang hindi ko alam ay doon pala sa birthday party na yun, Mama Mia, ay magkakaroon ng panibagong lalaki sa buhay ko. Mama Mia, ang kapatid po ng birthday celebrant na kaibigan rin ni Alex ang lalaking itinutukoy ko. Pagdating namin doon sa venue ng celebration ay sinalubong agad si Alex ng isang lalaking matangkad, gwapo at mapormang-maporma. Mama Mia, ay pinakilala ako ni Alex sa kanya. Siya si Luke, ang kapatid ng kaibigan ni Alex. Pero sabi ni Alex ay magkaibigan rin daw talaga sila ni Luke. In fact, ay una silang naging magkaibigan bago niya naging kabarkada ang kapatid nito. Mama Mia, marami pa pong naikwento si Alex tungkol sa pagkakaibigan nila ni Luke. Pero ang totoo niyan ay hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko na po naiisip kung ano ba ang mga pinagsasasabi ni Alex tungkol sa kanilang pagkakaibigan ni Luke. Ang sa akin noon ay nakafocus na lang ako sa mukha at sa ngiti ni Luke. Mama Mia, aaminin ko na mukhang love at first sight ang nangyari sa akin kay Luke. Pagkakita ko pa lang kasi talaga sa kanya, ay agad po akong nagkaroon ng feelings para sa kanya. Alam mo ba yung pakiramdam, Mama Mia, na para bang may mga paru-parong nagliliparan sa tiyan mo? Para bang maiihi ka na hindi mo malaman-laman? Para bang kapag nakatitig siya sa'yo ay umaakyat lahat ng dugo mo papunta sa iyong mukha? Alam mo ba yung pakiramdam na halos trumiple ang bilis ng tibok ng dibdib mo? Ganun na ganun po ang naramdaman ko nung una kong makilala si Luke. In short, Mama Mia, ay nagkaroon agad ako ng crush sa kanya. Kaso nga lang, short-lived lang po ang pagiging kilig-kilig ko sa kanya, Mama Mia. Dahil ilang sandali pa ay may dumating na babae. Matangkad, payat, maputi at sexy ito. Pagkarating niya ay nakita kong sinalubong siya ni Luke ng halik at yakap. Nung makita ni Alex na nakatingin ako sa kanila, ay ang sabi nito ay girlfriend daw yun ni Luke. Matagal na raw silang dalawa. Mama Mia, hindi ko alam pero nasaktan ako nung panahon na yun. OA nga, 'di ba? Kasi unang beses pa lang na nagkakilala kami ni Alex, pero ganun na agad ang epekto niya sa akin. Sadya nga sigurong ganun talaga ang pusong nagmamahal, Mama Mia. Nagiging OA, nagiging overreacting, at syempre, nagiging madrama. Pinilit ko pong magpakasaya sa birthday party na yon dahil wala naman talaga akong rason para maging malungkot.
Ayoko na mag-alala si Alex sa akin o ang iba niyang mga kaibigan kapag nakita nila akong lungkot-lungkutan ng peg sa gilid. Kaya naman kahit masakit na nakikita kong nagpi-PDA si Luke at ang girlfriend niya, ay hindi ko na lang sila pinapansin. Pilit ko na lang ibinabaling sa ibang direksyon ng mga mata ko sa tuwing nakikita kong nakayakap at nakaangkla kay Luke yung babae. Hanggang sa matapos ang birthday party na yon ay nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, Mama Mia, hindi ko na sila nakikitang naglalampungan dalawa. Pero pagdating ko sa bahay ay inopen ko agad ang Facebook ko. Hinanap ko si Luke sa mga friends ni Alex. At nakita ko siya doon, Mama Mia. Maraming mga pictures na nakatag sa kanya kasama yung babaeng yun. Napakaswerte naman ng babae niya. Napakaswerte naman ng kanyang girlfriend. Kung sana alam lang ni Luke na unang beses ko pa lang siyang nakita ay gusto ko na siya. Mama Mia, ayoko naman talaga na i-add friend si Luke nung mga panahon na yon. Ayokong isipin niya na nagpapakyut ako sa kanya o di kaya'y ako ang dumada moves. Kaya naman kahit araw-araw o oras-oras ko siyang ini-stalk ay sinisigurado ko talaga na hindi ako magkakamaling mapindot ang like o di kaya'y friend request sa kanya. Kaso Mama Mia, isang gabi, inaantok na ako noon pero hindi talaga ako mapalagay kapag hindi ko nakikita ang account ni Luke. Kaya naman kahit na nahuhulog ng mga mata ko sa sobrang antok ay pinilit ko pa rin i-search ang kanyang profile. At nung makita ko yon ay nag-scroll lang ako without even knowing na nakatulog na pala ako, Mama Mia. Pagkagising ko ay nakita ko ang cellphone ko sa tabi ko kaya kinuha ko ito at nilagay sa lamesa bago pumunta ng banyo para maghilamos. Nasa loob ako ng banyo nung biglang mag-vibrate at mag-notify ang cellphone ko. May nag-chat o nag-text sa akin. Kaya naman nagmamadali na ako noon na tapusin ang aking paghihilamos kasi ang akala ko ay importanteng bagay yon sa opisina. Kahit naman kasi Sabado nung araw na yon, ay hindi po pwede na hindi ko pa rin aasikasuhin ang mga trabahong pinaparush sa akin. Kaya naman dahil sa akala ko ay taga-opisina ang nag-text o nag-chat sa akin, ay agad kong dinampot ang cellphone ko. Pero kulang na lang ay mapatili ako sa sobrang kaba, Mama Mia, nung makita ko ang notification. Inaccept ni Luke ang friend request ko. Teka, kailan ba ako nag-friend request kay Luke? Kailan ko ba sinabi na dapat ay maging magkaibigan kaming dalawa sa Facebook? Mama Mia, binalikan ko ang mga nangyari kagabi. At siguro nga doon ay aksidente kong napindot ang friend request kay Luke nung inaantok na ako habang nag-scroll sa kanyang timeline. Mama Mia, sobra-sobra talaga ang kaba ko noon pero ang totoo niyan ay hindi naman ako nagsisisi sa nagawa ko. Dahil katunayan niyan ay nagpasalamat pa ako sa sobra kong antok dahil sa wakas ay na-add friend ko na rin ang lalaking crush na crush ko. Mama Mia, dahil nga sa friends na kami ay marami na pong mga posts o kahit yung post niya na nakikita ako sa Facebook. Kahit na hindi naman siya nagchat-chat sa akin ay ayos lang. Nung una ay nais ko sanang maunang mag-chat sa kanya pero nahihiya naman ako. Ano ba ang sasabihin ko? Thank you sa invitation sa birthday ng kapatid mo? Ilang araw na ang lumipas pagkatapos nun? Ano ba ang sasabihin ko sa kanya? Na hey handsome, crush kita? Mama Mia, ilang beses po akong nagtatype sa messenger tapos dinidelete ko agad dahil nahihiya akong isend yun kay Luke. Kaya naman hanggang ganun lang kami. Paminsan-minsan ay nilalike ko ang mga post niya o di kaya yung mga post na nakatag sa kanya. Ayoko namang i-like lahat dahil baka isipin niya na nagpapapansin ako. Kaya naman, paunti-unti ko pong nilalike ang kanyang mga post. Mama Mia, nakafocus ako noon sa mga
strategy ko kung papaano ba ako papansinin ni Luke. Nang bigla na lang isang araw ay nag-aya si Alex sa akin na kung pwede ay kumain raw kami sa labas at may importante raw siyang sasabihin sa akin. Nakalimutan ko na, Mama Mia, na nararamdaman ko pala ang labis na pagkagusto ni Alex sa akin. Nakafocus kasi talaga ako sa nararamdaman ko noon kay Luke. At habang kumakain kami noon ni Alex sa isang restaurant ay panay po ang scroll-scroll ko sa Facebook at nakita ko ang mga bagong post ni Luke. Kaya naman yung post niya na yun ay nakapagpangiti sa akin dahil isa yung quotes para sa mga babaeng magagandang ngiti. Hindi po sa pagmamayabang, kahit hindi naman ako masyadong kagandahan kumpara sa girlfriend ni Luke, ay alam ko naman, Mama Mia, na magandang mga ngiti ko. Bata pa lamang, ngayon na lagi ang sinasabi ng mga tao sa akin. Maganda raw akong ngumiti at nakakahawa. Kaya naman pakiramdam ko noon na ang quotes na yon ay pinapadala ni Luke sa akin. Kahit na nakapublic naman ang post na yon. Kaya naman hindi ko namalayan na kinuha na pala ni Alex ang isa kong kamay. Krisha, tawag niya sa akin. Ano yun? May problema ka ba? Hindi naman to problema pero gusto ko lang talagang aminin sa'yo. Ano yun? Ibinaba ko ang cellphone ko, Mama Mia, at tinignan ko ng maigi si Alex. Doon ay kinabahan ako sa nakikita ko sa kanyang mga mata. Kahit na matagal-tagal na panahon mula nung nagka-boyfriend ako, ay alam na alam ko pa rin ang mga tingin na yon. Alam na alam ko na may nais siyang ipahiwatig sa akin. Siya kasi, siguro alam mo naman na matagal na akong may nararamdaman sa'yo. Siguro alam mo naman na matagal na kitang minamahal ng palihim. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay muntik na akong mabilaukan ng sarili kong laway. Wala na naman akong ginunguya noon, pero kinabahan pa rin talaga ako sa mga pinagsasasabi sa akin ni Alex. Krisha, pwede ba? Bigyan mo naman ako ng chance para ligawan ka. Para iparamdam sa'yo na totoo ang pagmamahal ko. Sabi niya sa akin. Mama Mia, doon ay kwento ko kay Alex kung ano ang naging karanasan ko noon sa pag-ibig. Sabi niya ay hindi raw siya ganong klaseng lalaki. Makakapaghintay raw siya kung kailan ko gustuhin na magkaroon kami ng intimate relationship. Sabi niya kahit na hanggang sa kasal na kami ay rerespetuhin niya pa rin ako. Pero ang sabi ko sa kanya ay hindi pa ako handa sa mga ganoong bagay. Hindi pa ako handa na makipagrelasyon muli. Dahil kahit na sabihin pa niya sa akin na hindi niya ako pipilitin na pumasok sa isang bagay na hindi ko gusto, alam ko naman na pangangailangan yon ng katawan ng lalaki. Kaya alam ko na darating at darating pa rin ang araw na hihingin niya sa akin yon. Pero Mama Mia, nag-swear siya sa akin na hindi raw yun mangyayari. Kaso nanindigan ako. Sinabi ko na wala pa ako sa punto ng buhay ko na magkakaroon ulit ako ng boyfriend. Sinabi ko na oo, gusto ko siya, pero bilang kaibigan lang muna. Mama Mia, nakita ko po ang sakit sa mga mata ni Alex nung binasted ko siya. Hindi man po tahasang pambabasted yon, pero ganun na rin yon. Pero pinanindigan ko po ang desisyon ko. Ayoko naman na gamitin si Alex para lang makalimutan ang nararamdaman ko kay Luke. Ayokong umasa siya na pwede kaming magkaroon ng relasyon tapos ay masasaktan lang siya dahil kaibigan niya ang gusto ko. Pero ang sabi ni Alex, Mama Mia, ay hindi raw siya titigil sa panliligaw niya sa akin. Yun man lang daw ay hayaan ko siya. Sabi niya, ipapakita raw niya sa akin na talagang sincero siya sa kanyang ninanais. Na talagang mahal niya ako kaya niya ako nililigawan at hindi dahil sa kung ano pa mang mga bagay. Mama Mia,
Kahit na alam ko na aasa lang si Alex kapag pumayag akong patuloy siyang manligaw sa akin, ay wala na rin naman akong ibang naging choice noon kundi ang pagbigyan siya. Hindi ko naman kasi alam, Mama Mia, kung papaano ko ba siya i-divert na hindi na siya manligaw sa akin. Alam ko na sa kaloob-looban ni Alex ay umaasa siya, Mama Mia, na balang araw ay madedevelop rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, kahit pala sabihin natin na ayokong gumamit ng tao para magkaroon ng karelasyon kahit na hindi ko naman siya gusto. Ngayon, Mama Mia, habang iniisip ko ang mga nakaraan, ay alam ko na somehow ay ginamit ko po si Alex. Ginamit ko siya para magkaroon ako ng oportunidad para mapalapit kay Luke. Mama Mia, dahil nga sa panliligaw niya sa akin ay sinasama pa rin ako ni Alex sa kung saan-saan niyang mga gala. Naisip ko kasi noon, Mama Mia, na kapag kasama ako sa mga gala niya, malamang may mga gala doon nakasama si Luke. Nakasama ang lalaking palihim kong minimithi. Mama Mia, hindi ko talaga maitatanggi na hindi na lang po lihim o simpleng pagka-crush ang nararamdaman ko para kay Luke. Hindi na po kompleto ang araw ko kung hindi ko siya nasustalk sa Facebook. Hindi na po kompleto ang araw ko kapag hindi ko nakikita kahit picture man lang niya. Kaya alam ko, Mama Mia, na may nararamdaman na talaga ako para kay Luke. Hindi lang bilang isang crush, kundi bilang isang babaeng labis na umiibig sa isang lalaki. Isang araw ay nagulat ang mga kasama ko sa bahay dahil bigla na lang akong napatili kahit na gabi na. Mama Mia, nalaman ko kasi na hiwalay na pala si Luke at ang girlfriend niya. Nalaman ko, Mama Mia, na yung girlfriend niya ay nagkaroon ng panibagong karelasyon at niloko lamang si Luke. Alam ko nung mga panahon na yon na kailangan ni Luke ng karamay. Ito na ang nakita kong oportunidad. Pasimple kong chinat si Alex at pasimple kong sinabi sa kanya na broken-hearted pala ang isa niyang mga kaibigan. Hindi ko sinabi kung sino pero si Alex na mismo ang nag-open up na sabi niya ay broken-hearted nga raw si Luke. Dahil ilang buwan na rin daw pala itong niloloko ng kanyang girlfriend. Sabi ko kawawa naman siya. Alam ko yung pakiramdam na lokohin dahil naranasan ko na rin yun. Sabi ko kay Alex, Mama Mia, ay huwag niyang pabayaan si Luke dahil ngayon niya mas kailangan ng mga kaibigan. Sabi ni Alex ay matatag naman daw si Luke, pero sige daw, gagawin niya raw ang kanyang parte bilang kaibigan nito. Hanggang sa ang pag-comfort ni Alex, Mama Mia, ay sinasama na niya ako. At dahil nga alam ko na wala ng girlfriend noon, si Luke, ay gumagawa ako ng mga pasimpleng paraan para lang mapansin niya ako. Habang gumagala kami o nag-iinuman kasama si Luke, ay pasimple kong kinikwento ang karanasan ko sa panloloko. Kahit na ang totoo ay ang focus namin noon ay pag-usapan ang problema ni Luke. Pero pinipilit ko talagang ipasok ang sarili ko sa usapan nang maramdaman ni Luke na alam ko kung ano ang pinagdadaanan niya. Nang maramdaman niya, Mama Mia, na hindi siya nag-iisa sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Nung una ay hindi yun pinapansin ni Luke. Pero sa pagkatagalan, Mama Mia, ay nakikita kong nagiging interesado na siya sa mga bagay na kinikwento ko. Hanggang sa isang gabi ay chinat niya ako, Mama Mia. Hello, Krisha. Care to talk? Sabi niya. Hindi ko muna inopen ang messenger ko. Nagantay muna ako ng 10 minuto, Mama Mia, para nang sa ganun ay wag naman niyang isipin na atat akong makipag-usap sa kanya. Baka isipin niya kasi ay nakatambay lang ako sa Facebook at nag-aantay ng kanyang chat. Zup, Luke? May problema ba? Masimple kong sabi na ang akala mo talaga ay tropa-tropa lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Krisha, kasi
Alam ko na ikaw lang ang makakaintindi nitong pinagdadaanan ko ngayon. Alam mo kasi, Krisha, kahit na ngumingiti o tumatawa ako sa harapan ninyo, kapag umuwi ako ng bahay na mag-isa lang ako, ay hindi ko talaga maiwasang isipin na masakit ang ginawa ng ex ko sa akin. Ano bang kulang sa akin? Chat niya. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na wag niya sanang sisisihin ang sarili niya. Dahil kapag naman nagloko ang isang tao, hindi ibig sabihin nun nakasalanan na ng partner niya. Choice niyang magloko. Kung anumang mga pagkukulang ng partner niya, dapat ay sinabi niya dahil magkarelasyon sila. At dapat inayos nila yon sa magandang pag-uusap. Hindi yung humahanap agad ng kapalit niya. Doon, Mama Mia, ay matagal siyang hindi nag-reply. Hanggang sa nag-reply siya ng isang voice message. Pasensya na, Krisha, ha. Dito ko na lang sasabihin. Nakakapagod at mas lalong nakakaiyak kapag tinatype ko eh. Baka mali-mali pa ang grammar ko at pagtawanan mo ko. Sabi niya. At dahil doon, voice message na rin ang sinagot ko sa kanya, Mama Mia. Sinabi ko na kung kailangan niya ng kausap ay nandito lamang ako. Na kung kailangan niya ng karamay ay huwag siyang mag-aatubili na tawagan ako. Pagkasabi ko noon ay tumawag nga siya. Pinag-usapan namin ang lahat ng nararamdaman niya. Pero gaya ng isang taong broken-hearted, Mama Mia, ay bumalik kami sa punto kung saan ay nag-uumpisa pa lang sila ng kanyang nobya. Ikwinento niya sa akin ang kanilang love story. Yung girlfriend pala niya, Mama Mia, ay matagal na niyang crush mula pa noon. Pero hindi lang daw siya pinapansin nito kasi nga marami ang nagkakagusto sa kanyang girlfriend. At nung nakagraduate na nga sila at kung kailan ay nagbago na ang itsura niya, kumbaga nag-glow up siya, Mama Mia, ay doon na siya napansin ng babae. Hanggang sa naramdaman niya na may pagmamahal pa rin siya sa babaeng yun, kaya naman niligawan niya ito at sinagot naman siya agad. Naging sila, Mama Mia. Masayang masaya siya sa relasyon nila kahit na ang totoo ay maraming pagkukulang yung babae. Grabe daw kasi siyang mag-effort pero parang baliwala lang sa babae ang kanyang mga efforts, Mama Mia. Kahit na maraming mga pagkukulang ang babae sa kanya ay hindi niya yun iniinda. Dahil ang importante naman sa kanya ay ang nararamdaman at ang pagmamahal niya para rito. Doon ay humanga ako kay Luke, Mama Mia. Humanga ako sa kanyang pagkatao. Bibihira na lang kasi ang mga lalaking ganon. Yung mga lalaking ma-effort, yung mga lalaking mapagmahal sa kanilang mga nobya. Kaya naman, hindi na talaga ako nagtataka noon kung bakit ko siya minamahal. Nakikita na pala ng sarili ko ang mga magaganda na mga katangian ni Luke. Hanggang sa ang mga pa-chat-chat at patawag-tawag namin na yun, Mama Mia, ay nasundan pa ng nasundan. Oo, Mama Mia, naging masaya ako dahil ako ang naging karamay ni Luke nung mga panahong nagluluksa siya sa kanyang namatay na puso. Hanggang sa nanonood na rin kami ng sine ng Kami na Lang, lumalabas na rin kami ng Kami na Lang, kumakain, nag-e-enjoy, at sinasamahan ko siyang gamutin ang puso niyang nawasak. Mama Mia, unti-unti ay naging malapit kami ni Luke sa isa't isa. Hanggang sa nalaman yon ni Alex. Mama Mia, kinumpronta ako ni Alex. Sabi niya, dapat raw ay naging honest na lang ako sa kanya. Dapat raw hindi ko sinabi sa kanya na ayoko pang magka-boyfriend. Na hindi pa ako handa. Dapat daw nung umpisa pa lamang ng kanyang panliligaw ay sinabi ko na may iba akong gusto. Matatanggap ko naman yun, Krisha eh. Matatanggap ko kung may iba kang gusto. Hindi ko naman ipagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Pero ang naging problema kasi, Krisha,
Hindi ka naging honest sa akin. Sinabi mo na hindi ka pa handa. Kaya naman ako itong si tanga, hinihintay ka. Hinihintay kung kailan ka magiging handa. Mama Mia, hindi na lang ako umimik sa mga sinasabing yon ni Luke sa akin. Alam ko, ni Alex sa akin. Alam ko kasi Mama Mia na totoo naman ang mga sinabi niya. Naging unfair ako sa kanya. Dapat pala ay inamin ko na nung umpisa pa lang na wala siyang pag-asa sa akin dahil may iba nang nilalaman ng puso ko. Mas lalo pa siyang nasaktan Mama Mia nung nabalitaan niya na may ligawan nang nangyayari sa aming dalawa ni Luke. Mama Mia, nung nalaman niya na nanliligaw na sa akin si Luke, ay nag-resign po si Alex sa trabaho. Hindi ko alam kung masyado lang ba akong assuming, pero pakiramdam ko ay yun talaga ang dahilan kung bakit bigla-bigla ay umalis na lang siya sa pinagtatrabahuan namin. Oh, Mama Mia, may konti naman talagang kirot. At syempre, may konti ring konsensya akong naramdaman noon. Pero mas nangingibabaw sa akin ang kilig sa bawat araw na magkasama kaming dalawa ni Luke. Paunti-unti, Mama Mia, ay nagpa-progress rin ang relationship naming dalawa. Paunti-unti, ay nakikita ko rin na malaki na ang pinagbago ni Luke. Masayahin na rin siya tulad ng dati. Hindi na rin niya binabanggit sa akin ang kanyang ex-girlfriend kaya alam kong nakaka-move on na siya. At nung sinabi niya na okay na nga siya at handa na siya sa isang relasyon, ay tinanong niya ako Mama Mia kung handa na raw ba ako. Kung noong si Alex ang nanligaw sa akin ay sinabi ko agad na hindi pa ako handa. Nung si Luke naman Mama Mia ay wala pang ang ilang segundo ay sinagot ko na agad siya. At ang sabi ko, matagal ko na siyang gusto. Matagal ko na siyang minamahal, pero pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil mas gusto ko na mag-move on muna siya bago kami pumasok sa isang relasyon. At ngayon ngang nakikita ko na okay na siya at nakapag-move on na siya, ay willing na ako Mama Mia na pagbigyan ang aming mga sarili para lumigaya sa piling ng isa't isa. Mama Mia, naging kami nga ni Luke nung gabing yon. Masayang masaya ako. Tunay nga naman na hindi lahat ng pinapangarap o mga plano natin sa buhay ay nagkakatotoo. Pero masaya ako Mama Mia dahil nagkatotoo ang pangarap ko na magkaroon kami ng relasyon ng lalaking minamahal ko. Masayang masaya ako noon Mama Mia. At sa sobrang saya ko nga, ay naisip ko na gagawin ko ang lahat, makip ko lang ang relasyon naming dalawa ni Luke. Gagawin ko ang lahat, wag lamang siyang mawala at lumayo sa akin. Ibibigay ko ang lahat-lahat sa kanya, Mama Mia. Lahat ng pangangailangan niya at lahat ng responsibilidad ko bilang kanyang girlfriend ay gagawin ko talaga. Mama Mia, naging worth it naman ang lahat. Kahit pa nga ibinigay ko ang pagkababae kong matagal na panahon kong pinag-iingatan, ay worth it naman dahil masayang masaya po ako sa piling ni Luke. Mama Mia, maganda po ang takbo ng relasyon namin. Masaya, mahal niya ako at mahal ko siya. Binibigay ko ang lahat sa kanya at nararamdaman ko na ganun din naman siya sa akin. Pero siguro nga Mama Mia, darating at darating talaga ang panahon na may isa sa inyong dalawa ang magkakaroon ng sawa factor. After po ng 3rd year anniversary naming dalawa, ay bigla na lang pong naramdaman ko ang panlalamig ni Luke sa akin. Mama Mia, bigla-bigla na lang po na hindi siya agad nagre-reply sa mga chat ko. Bigla-bigla na lang na hindi niya sinisin lahat ng mga messages ko. Pati nga tawag ko ay hindi na niya masyadong pinapansin. At kapag naman sumapit ang gabi na hindi kami nagkikita ay isang text lang ang matatanggap ko mula sa kanya. Sabi niya pasensya raw at busy siya sa trabaho. Babawi na lang daw siya next time. Pero laging ganoon Mama Mia. Laging sabi niya babawi siya. Laging sabi niya hindi na mauulit. Laging sabi niya busy lang siya sa trabaho. Mama Mia, kahit na ibang sinasabi ni Luke sa akin,
pero nararamdaman ko na parang may mali na sa aming dalawa. Or at least may mali sa kanya. Pero dahil mahal na mahal ko siya ay hindi ko siya kinumpronta sa kanyang mga naging pagbabago. Dahil mahal na mahal ko siya, Mama Mia, ay nag-research talaga ako ng mga paraan kung paano ko ba gagawin ang lahat para manumbalik lang ang init ng aming relasyon. Mama Mia, lahat na ng mga sinuggest ni Maring Google ay ginawa ko na. Yung pagsilbihan siya, yung ibigay ang pangangailangan niya, yung umiwas ng ilang araw para ma-miss ka niya. Lahat po ng advice, tips at kung ano-ano pa ay ginawa ko. Pero sadyang hindi epektibo ang lahat. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay kinausap ko na si Luke. Hindi ko siya inaway. Sinabi ko lang sa kanya na gusto ko na mag-workout ang relationship namin. Sinabi ko sa kanya na sabihin niya lang kung ano ang gusto niya. At gagawin ko naman para lang maisaayos ang sa aming dalawa. Matagal siyang hindi kumibo. Tahimik lang siya. Inaantay kong sumagot siya pero hindi siya makatingin sa akin. Luke, hindi ako galit ha. Kaya ako to sinasabi sa'yo para naman magkaroon tayo ng tsansa na ayusin kung ano man ang meron sa atin. Ayusin kung ano man ang problema natin. Gusto ko kasi talaga na mag-workout tong relationship natin eh. Sabi ko sa kanya. Talaga ba? Gusto mong mag-workout ito kahit na aaminin ko sa'yo na meron akong iba? Pagkasabi ni Luke sa akin noon, Mama Mia, ay parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Para bang pinagpira-piraso ang puso ko. Para bang paulit-ulit akong tinataga sa aking dibdib. Hindi ko maintindihan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong maglulupasay sa pag-iyak. Pero hindi ko magawa dahil sa nasa pampubliko kaming lugar. Nasa paborito namin kaming restaurant noon at kumakain ng dinner. Hindi ako nakakibo. Pagkalipas ng halos napakahabang minuto, ay siya pa rin ang nagsalita. Krisha, sorry ah. Mahal naman talaga kita pero pakiramdam ko ay may kulang. Lalo na sa sex life nating dalawa. Aaminin ko naman, Mama Mia, na wala talaga akong alam pagdating sa sex. Na kapag may nangyayari sa aming dalawa ay si Luke lagi ang nag-e-initiate. Siya lagi ang gumagawa ng mga trabaho. Siya lagi ang nagpapaligaya sa akin. Ang buong akala ko kapag pinapaubaya ko na lang ang sarili ko sa kanya ay magiging maligaya siya. Pero hindi pala yun ganon, Mama Mia. Kailangan mo pa rin pala na kumilos at ipakita sa kanya na marunong ka ring magpaligaya. Look, gagawin ko ang lahat. Alam mo, pwede akong mag-aral. Aaralin ko kung paano ka paliligayahin. Alam mo, Krisha, pwede ba na sa ngayon ay maging open na lang muna tayo sa isa't isa? I mean, dun muna tayo sa isang open relationship. Huwag yung ganito, na parang nakatali tayo masyado sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin na open relationship, Luke? Yung pwede ako makipag-date, tapos ikaw pwede rin. Mama Mia, matatawag mo nga siguro akong tanga. Dahil kahit nakabaliwan at kahibangan yun ay pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Pumayag akong makipagtalik si Luke sa iba. Pumayag akong magkaroon siya ng ibang kasiping sa kama. Para lang wag siyang mawala sa akin. Para lang matawag ko pa siyang akin. Kahit na ang totoo, Mama Mia, ay masakit na masakit sa akin ang araw-araw, lalo na kapag naiisip ko na may kasama siyang iba dahil hindi kami magkasama. Parang torture sa akin ang lahat ng yun. Alam mo ba na sinasabi pa niya sa akin na may date siya? At kapag sinasabi niya yun, Mama Mia, hindi ko talaga maiwasan na mag-isip ng masama. Hindi ko man lang magawang ipagtanggol ang sarili ko.
Hindi ko man lang siya magawang awayin. Dahil pakiramdam ko, Mama Mia, kapag gagawin ko yun, anumang oras ay mawawala siya ng tuluyan sa akin. Kaya tinanggap ko na lang lahat ng mga panloloko ni Luke. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, Mama Mia. Dahil kahit sobrang sakit na, kahit sobrang said na ang pasensya ko at ang pagmamahal ko, ay hindi ko pa rin kayang mawala sa akin si Luke. Hindi ko pa rin siya kayang iwan. Kaya naman tiniis ko ang lahat, Mama Mia. Lahat tiniis ko para sa kanya. Pero darating at darating pala talaga sa punto na lahat ng pagtitiis mo ay maglalaho. Darating pala talaga sa punto na bibigay ka na lang talaga. Nasasabog na lang talaga lahat ng mga emosyon, galit at kung ano-ano pang ikinikimkim mo sa puso mo. Isang araw, Mama Mia, 2 linggo na siyang hindi nagpapakita sa akin, kaya tinawagan ko siya. Ang sabi niya ay busy raw siya, sa susunod na lang daw kami magkita. Pero hindi ako pumayag. Sabi ko kailangan ko siya. Hanggang sa kinulit ko siya ng kinulit at wala na rin siyang naging choice, kundi ang puntahan ako sa apartment ko. Buti na lang talaga noon at walang ibang tao, Mama Mia. Nung mag-usap kaming 2, ay umiiyak na ako. Oh, anong inaarte-arte mo dyan? Di ba pumayag ka sa ganitong setup? Sabi niya habang umiiyak ako nung kwento niya sa akin kung nasaan siya ng 2 linggong hindi kami nagkita. Dahil sa galit ko, Mama Mia, ay sumabog na ako. Sinabi ko sa kanya lahat ng sakit na nararamdaman ko. Sinigawan ko siya, Mama Mia. Pinapaintindi ko sa kanya ang pinagdadaanan ko pero hindi niya magawang maintindihan yon. Kaya naman, hindi ko na napigilan ang sarili kong sumabog at inaway ko na siya sa lahat ng sakit na pinagagagawa niya sa akin. Hindi lang yun, Mama Mia. Sinaktan ko rin siya physically. At ang hindi ko maintindihan ay paano niya nagawang gumanti ng pananakit sa akin. Sinampal niya ako, Mama Mia, 3 beses. Masakit na masakit yun para sa akin kaya mas lalo akong umiyak. Siguro nakita niyang namula ang mukha ko kaya doon siya natauhan. Nagulat siya sa kanyang nagawa at nagsorry siya sa akin. Sabi niya tigilan na lang daw namin ang lahat bago pa lumala ang aming mga away. Bago pa raw masaktan pa niya ako ng lubusan. Pero nakiusap ako sa kanya na wag niya akong iwan. Halos lumuhod ako noon sa harapan niya, Mama Mia, para lang manatili siya pero hindi niya ginawa. Lumayo siya sa akin, Mama Mia. Grabe ang iyak ko noon. Kinabukasan ay hinabol ko pa rin siya. Naghahabol ako sa kanya kahit na maraming tao at kahit na nakakahiya na ang mga ginagawa ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay pinuntahan ko siya sa opisina nila. Pero hindi niya ako hinarap. Kaya inantay ko na lang siya sa may lobby. At nung uwian na ay nagulat siya dahil nandoon pa ako kahit ilang oras nang lumipas. Lumapit ako sa kanya kahit pilit siyang umiiwas. Hanggang sa nasigawan na niya ako na marami ang nakakarinig. Hindi ka ba talaga marunong rumispeto sa sarili mo, Krisha? Irespeto mo naman ang sarili mo. Ayoko na sa'yo, okay? Huwag mo na akong hahabulin pa. Pagkasabi niyang yun sa akin, Mama Mia, ay lumingon ako sa buong paligid at nakita akong nakatingin ng may awa at may panghuhusga sa akin ng mga tao. Doon ay dali-dali akong tumakbo palabas ng kanilang opisina. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa makakita ako ng isang simbahan. Doon ay pumasok ako, Mama Mia, at umiiyak ng umiiyak. Ilang oras din akong nandoon. Pakiramdam ko ay wala na akong makita sa sobrang singkit na ng mga mata ko dahil magang-maga na ito sa kakaiyak. Ilang araw akong naging ganoon, Mama Mia. Walang gana, hindi na pumapasok sa trabaho. Wala na akong ibang ginawa kahit ang mag-shower ay hindi ko na magawa. Nag-aalala na ang mga kapatid ko sa akin pati na ang nanay ko. Lagi nila akong kinakatok sa kwarto ko pero nilalak ko yun dahil ayokong makakita ng ibang tao. 3 linggo. 3 linggo akong ganoon, Mama Mia.
Paminsan-minsan lang ako kumakain, kaya pumayat talaga ako ng husto. Hanggang sa isang araw ay bigla ko na lang naisip na wala na talaga kaming dalawa ni Luke. Na kahit sirain ko pa ang buhay ko, kahit sirain ko pa ang sarili kong katawan, ay wala ring mangyayari dahil kahit kailan ay hindi na siya babalik sa akin. Kaya naman Mama Mia, sinubukan kong mag-move on. Sinubukan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kahit na masakit, kahit na mahirap. At dahil sa hindi na ako nagpe-perform ng maayos sa trabaho ay nag-resign na lang ako Mama Mia. At nung makapag-resign na ako ay naghanap ako ng trabaho at swerte naman na ang isa kong kaibigan ay isa na pong virtual assistant. Ipinasok niya ako sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan at doon Mama Mia ay masayang masaya ako dahil nakapasok ako. Ngayon ay nasa bahay lamang ako bilang ito na ang opisina ko. Ikaw na rin ang nagsisilbi kong pantanggal ng lungkot at bagot Mama Mia. Araw-araw din akong nagmi-me time. Araw-araw akong nagpupumilit na bigyan ng sapat na panahon at oras ang sarili ko, pati na ng sapat na atensyon. Naisip ko kasi Mama Mia na sarili ko lang ang makakatulong sa akin. Kaya kahit na mahirap, kahit na hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin si Luke, kahit na hanggang ngayon ay minamahal ko pa rin siya, Mama Mia, sinasarili ko na lang muna ang lahat ng yon. At alam ko na darating din ang panahon na magiging maayos din ulit ako. Hindi man ngayon pero paunti-unti ay magiging maganda rin ang takbo ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po Mama Mia at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ko. Lubos na gumagalang, Krisha. Napakasakit talaga sa pakiramdamang maloko. Well, hindi ko alam dahil hindi pa naman totally na naloko ang inyong Mama Mia, pero alam ko na kapag naloko ka, ay sobra-sobrang bigat na mararamdaman mo dahil doon. Maiisip mo, ano bang kulang? Ano bang hindi mo na ibigay? Lalong-lalo na kapag binigay mo ang lahat. Doon mo talaga maiisip na siguro nga, hindi ka lang talaga sapat. Pero lagi mong tatandaan na kahit ikaw pa ang pinakamaganda, pinakamabait, pinaka-caring, pinakamatalino, pinakamayaman sa mundo, hindi ka talaga kailanman magiging sapat sa isang taong hindi naman ikaw ang hanap. Hindi ka kailanman magiging sapat sa isang taong hindi naman talaga nakalaan para sa'yo. Krisha, ipagdadasal ko na sana ay ibigay na ng Diyos kung sino man ang taong inilaan niya para sa'yo. Pero bago niya yon ibigay, dapat maging maayos muna ang buhay mo. Dapat maging buo ka ulit. Dahil may napanood po ako na sermon ni Father Fidel. Sabi niya doon sa sermon niya, hindi ka naman nagmamahal para kumuha o hindi ka naman nakikipagrelasyon para kumuha ng pagmamahal, para kumuha ng taong magpapasaya sa'yo. Mali yun. Dapat kapag nakikipagrelasyon ka, dapat kapag nagmamahal ka, ang ultimate goal mo ay hindi yung pasayahin ng sarili mo. Hindi yung pagbigyan ng sarili mo. Hindi yung maging katuwa-tuwa ang relasyon yun para sa sarili mo. Kundi para paligayahin yung tao. Para ipakita mo sa kanya kung ano ang tunay na pagmamahal. Para maipakita mo sa kanya kung bakit minamahal mo siya. Yun ang totoo. Yun ang buong katotohanan. Ganon ang tunay na nagmamahal. Sana Krisha ay maging maayos ng sarili mo. Magdasal ka lang sa Diyos. Sabay tayo. Sabay tayong magdasal sa Diyos. Ipagdadasal din kita. At sabay din tayong, mag-self-love. Dapat unahin muna natin ang sarili natin ngayong 2024. Buuin muna natin ang sarili natin nang sa ganon ay makapagbigay tayo ng buong pagmamahal sa mga taong karapat-dapat. Maraming salamat sa pag-share mo ng sarili mong kwento ng buhay dito sa ating programa. Maraming salamat talaga sa tiwala, Krisha. At kung kayo na nanonood ngayon na gustuhan nyo ang kwento ni Krisha, huwag kalimutan na mag-like at mag-share ng video na ito
Huwag ring kalimutan, kung hindi pa nakapag-subscribe, click subscribe at click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat kwento na ating i-upload dito sa ating channel. Huwag niyo rin kalimutan na kung may sarili kayong kwento ng buhay na nais nyong i-share, pwede po kayong mag-email sa akin, mamamia.cdo0317@gmail.com. Sa mga hindi pa nakapanood ng iba pa nating videos, may mga link po dito sa ating screen. Paki-click na lang o di kaya i-click nyo mismo yung ating YouTube channel sa baba. Yung may picture ko, i-click nyo yan. Tapos, ako yan. Huwag kang ako yan. Naka-makeup nga lang. Ako yan. So, i-click mo yan. Tapos, doon lalabas lahat ng videos na ang iba ay hindi mo pa napapanood. Sana panoorin nyo yun o pakinggan man lang. Maraming salamat po sa labis niyong pagsuporta. Ako po muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.